Halos 60 pasyente ang ginagamot ngayon sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI dahil sa leptospirosis. Saksi, si Rafi Tima. Mag-iisang linggo na sa National Kidney and Transplant Institute ang 71 taong gulang na si Mario. Sising-sisi raw siya na binaliwala niya ang panganib na dulot ng leptospirosis. Parang hindi ako naniniwala sa sinasabi na leptospirosis eh. Bakit po ganun? Ba't di kayo naniniwala nung una? Kasi wala naman ako makitang basihan para paniwalaan. Tapos later on, nalaman ko, baka dahil may mga opening ako sa paa, may mga ano kasi ko grown eh. Baka ako doon dumaan. Matapos sumailalim sa 5 dialysis, unti-unti na raw gumaganda ang kanyang kondisyon. Kaya paalala niya ngayong tag-ulan. Huwag baliwalain. Huwag umasa doon sa tsamba. Huwag umasa doon sa sariling paniniwala na malakas tayo, kaya natin. Batid naman daw ng motor taxi rider na si Enrique ang panganib ng sakit. Pero wala siyang choice kundi lumusong sa baha para pumikap ng pasahero kahit alam niyang may mga sugat siya sa paa. Wala naman daw siyang bota bilang proteksyon. Medyo may kaba rin. Sa hirap ng buhay po ngayon eh. Kailangan magtiyaga para bumiyahe. Para sa pamilya. Dasal-dasal na lang. Paalala ng NKTI, kung hindi may iwasang lumusong sa baha, agad magpakonsulta dahil may gamot pangontra dito. Pag lumusong ka dyan, sa kali dyan, hindi mo alam kung ano yung na-expose mo. Inom ka. 2 tableta lang ng doxycycline. At kung lumusong ka araw-araw, once a week, iinom ka. Readily available, pinamimigay ng Department of Health. Gamitin natin. Sa ngayon, nasa 48 may leptospirosis ang nakakonfine sa NKTI. Hindi pa kasama dyan ang 11 dinala sa emergency room bago magtanghali. Para mas marami ma-accommodate, may ilang suite, private room at hindi ganong ginagamit na hallway ang nilagyan na ng dagdag na kama. May mga kausap na rin daw silang ibang ospital na payag kumuha ng iba pa nilang pasyente tulad ng Philippine General Hospital o PGH. I think by today, we will be transferring 5 or even 10. Other hospitals, I think Pasig already, Quirino. So, it is one thing that we notice now. The networking is improved. Papaigtingin din daw nila ang kanilang peritoneal dialysis program o PD, isang paraan ng dialysis na pwedeng gawin sa bahay ng pasyente. Dahil inaasahan pa nila ang dagsa ng pasyente, paalala ng NKTI sa mga magtutungo sa kanila. Do expect that there will be delays in admission, that there will be those that may not be treated right away because we prioritize based on severity yung kondisyon ng pasyente. Hindi siya first come, first serve. Ako si Rafi Tima, ang inyo. Saksi!